Ito, may nagtanong kapamilya natin. Hindi Janice de Belen ang pangalan. Wow. Janice of the Belen. Aha. Meron bang Belen daw sa Biblia? Oo, ang pangalan niya, Bethlehem. In Espanyol ng Bethlehem, Belen. Yun pala evolution ng word. Yeah, no, the Spanish of Bethlehem Is Belen. in the Spanish word is Belen. And therefore, it happened really in the Bible kasi there is a Bethlehem. That's true. Ngayon, ang gumawa ng Bethlehem na yan, ng Belen in that sense, no, of the manger scene as you want to call it, is St. Francis of Assisi. It was found in Gubbio. Gubbio is in Spain? In Italy. Kasi nakita niya, ang mga tao doon, very peaceful, maganda ang pakiramdam niyang dumating siya, kasi maluwag na maluwag ang mga puso nila. There was that place that he felt so at home. Sabi niya, this must be like the Holy Family of Nazareth. Okay. So, ginather niya ang elements. Even the animals. Yeah, of course, kasi kasama yun. Bakit? Paano ka magkakaroon ng sheep kung meron ka shepherd? Di ba? Paano ka magkakaroon ng magi kung wala namang camel? Oo, correct. Di ba? Napakasimple, di ba? Tapos nakalagay sa Bible, meron daw angel may nag-announce, angel. di ba? Pero there was a host of angels after. Di ba? Nasa nature. Deputy, may Joseph at saka may Mary. Tapos nagkaroon ng census. So, walang place in the inn. To sleep. So, he had to look for a cave. More than a cave, he had to look for a place where his wife, Mary, can give birth in private. Kailangan yung privacy. Privacy, kasi magluluwal siya ng bata di ba? And so, when you speak of these elements, pinagsama-sama yan ni St. Francis into a manger scene. Into a scene, a tableau. Oo, a tableau. Oo nga, at tao ginawa niya. Yung town. Yung town na pinuntahan niya. Gumawa siya ng manger scene sa mga tao. Okay. Dinramatize nila. Siyempre, gusto ng tao kasali siya. So, mukha siyang hari, mukha siyang ganito. Pero, I'll tell you surely, sa Matthew, andun ang three kings. Ang Magi. Hindi man sinabing tatlo Hindi sinabing tatlo, pero may nagbigay pugay. Hindi tatlo yung regalo. Hindi dapat tatlo. Tatlo kasing regalo. Di ba, simple lang naman ang Gold, sagot dun frankincense, and myrrh. At bakit hari? Oo nga. Marangya Ang mamahal nun Pero ang tawag sa kanila, Wise men. wise men. Bakit? Ano kanilang wisdom? Astrologers. They look at the sky. Oo nga pala. And they saw, That shining star. they saw a huge light. At nung sinabi nila, in the year 6 before Christ, nagkaroon ng Age of Aquarius. Nag-align ang planets. And created a huge... And for them, in their place, a light like that in the sky says, there is a good omen. May darating na a king of peace. Ayun. And they search where that star would lead them. Kaya unang tanong nila, doon sa palasyo ng hari, si Herod Kasi akala nila may anak Sabi tuloy ni Herod sa kanyang asawa, buntis ka ba? Hindi daw Hari siya. Siya yung hari. Di ba gusto niya? Inheritor niya. Newborn king of the Jews. Di ba? So anyway, isa-isayin natin. Gusto mo? Hindi. Sa mas malaking reel na lang to. Sige. Ang mas mahalaga, summary of peace on earth. And especially to men and women of goodwill, di ba? So ano yung nasa sentro ng peace na yan? Eto, may mahirap. Shepherds. Hindi lang. Illiterate. Hindi edukado. Hindi naliligo. Kamukha na ka ng mga tupa. Hindi naliligo ko. Kaya pala doon ang kasmell like the sheep, tupa di ba? ko. Pero merong edukado, astrologers, wise. Galing sa ibang lugar. At may pagkamayaman. At yun na nga, banyaga. Yung shepherds, Hudyo. Gentiles, and Jews, di ba? Teka muna. Merong sheep. Merong animals. Beast of burden. Correct. Wala sa Bible, sa time ng Bethlehem scene, walang cow
At walang as. Walang donkey. Walang donkey. Pero ang galing ni Pope Benedict, sabi niya, Isaiah chapter 1 verse 2. Puntahan niyo po. Buti pa, sabi niya, a cow knows its master. And the donkey, no? The baby in the crib. Oh, may crib. May donkey. So nilagyan din ng cow and donkey. Ang ganda. Di ba? Kasi nga, manger eh. Ang mga sheep hindi kumakain sa manger. Only the cows and the donkeys eat. That, di ba? That hay. Yun ang trough eh. Yung mga hay. Yun ang trough ng hay eh. So, I mean, Oo nga, no? ang laki ng sense eh, di ba? So, merong hayop. Yeah. Beast of burden. O yung camel. Ang tawag sa camel are the ships of the desert. Bakit? Ships, SHIPS. Oh, bakit? Kasi May mineral water sila sa likod. Yes. may reserve. Yun ang tubig nila. Kaya nga, ang dromedaries isa lang. Ang camels, dalawa. Dalawa. Hindi hot and cold yun, ha? Pero dalawa yun. Pero ang galing nga, di ba? So, from the east, you cannot go with a donkey. You must have a camel, di ba? Nakalagay naman sa Bible. Andun kay Isaiah, di ba? Camels with their gifts. Di ba? With their gifts. Ito yan, sa kay Isaiah. Tapos, mahalaga dito. So, may anghel, may hayop. Heaven and earth. Oo nga, no? May mahirap, hindi edukado. Merong marunong, at parang marangya. Di ba? Hindi lang, oh. Merong lalaki, At babae. ang tawag sa kanya, husband. Mm-mm. May babae, ang tawag sa kanya, birhen. Oo nga. Oo nga. Di ba? Husband. And a Marriage. virgin. Consecrated life. Andun. Hindi. Oo nga, no? Ang mas maganda yung gitna. Si Jesus. Bakit? Diyos, tao. Diyos tao. Isa lang. Nagalangit. Ang langit at lupa nagkasama sa Sa Diyos iisang- na naging tao Oo nga. kay Jesucristo. At siyang sentro, maging ng lalaki at babae, birhen na may asawa, may asawa. Tapos, mayaman, may karunungan, mahirap. Yung anghel sa may langit. anghel. O ano ba? Ano yan? Nakafocus lahat sa kanya, papunta sa kanya. The universe. Ah! The universe. The stars and the Oo nga. universe. Oo nga, no? Inantay itong batang to. Ayan ang biblical. In the fullness of time. Galatians chapter 4 verse 4. In the fullness of time. Saan mo nakuha yung interpretasyon ng balen? Ang ganda. Gawa-gawa ko lang. Hindi. Okay. Ang ganda. Oh, galing. Ang ganda niyan. And, si Archbishop. Isa siya, Bishop Archbishop. ng New York. Si famous. Wow. Yung Bishop of New York, si... Hindi. Fulton? Fulton Sheen. Galing ah. Ang tawag sa kanya is... well, anyway, may libro siya. Ganda. Ang ganda doon. Pero ang maganda dito is that yung inantay ang oras na to. Imagine billions of years, walang tao. Correct. Tapos nagkaroon ng tao na galing sa mga unggoy. Tapos, ang mga taon to, nagkaroon ng konting wisyo. Ganyan, ganon, ganyan. Nagkasala pa sa Diyos. Inasikaso ng Diyos. And all of a sudden, ang isa sa ating mga taon to, after billions of years, ay ang ganda, dalisay, talagang payak, tapat ang puso sa Diyos. Oo nga. Nagkaisa ang Diyos at ang tao nung gabing yon. Maging mahirap at mayaman, maging babae o lalaki, may asawa o birhen, maging anghel Sa o langit. mga hayop sa lupa, isa lang, nagkaisa. In one scene, no? In one Unity yan. scene. Yun ang unity. Ay, Yun ang nakita ni St. Francis. Ganda. The unity, the harmony, the peace of these people. Kaya ginawa niya ang Belen. From that scene, naging household item na siya, no? Inspired by that. At sinabi ko nga sa kuya ko, maganda magkaroon ng Santa Claus eh. Maganda magkaroon ng Christmas tree.
Sa Germany yan. O Tannenbaum. May kanta dyan. Kasi maganda naman evergreen eh. Ibig sabihin, ang Diyos ay always, no? Forever. Pero sabi ko, mas maganda talaga sa bahay mo. Ipakita mo sa bahay mo maganda, meron kang bilin. Sa Pilipinas lang ba uso ang bilhin? Spain, Sa Spain. Italy. Mga ganun din Pumunta ka sa country. St. Peter's Square, andun ang magandang bilin. Wow. At merong, may fair before Christmas. At ang mga tao doon, buwibili ng mga parts na iba't iba. Kung may bago, ilalagay na sa kanilang bilin. Ang ganda, i-add. When I was a boy, we grew up making the bilin. Part of our Christmas. Instead of preparation. putting up the Christmas tree, we make the billion as a family. Yes. Nabuo ang pamilya namin kasi. I remember still na kami ng kapatid ko, taga-crumple lang ng papel. For props. Para maging bundok-bundokin. Nanay kong gagawa ng Tapos pintura. kukulayan mo. Yes. Tapos dayami-dayami. Galing. Nabuo ang pamilya. Saya namin kasi may bilan kami. Ang lilit ng figurines namin, pero pinagkaisa namin ng mami ko at mga kapatid ko. Magpapartake ka ng character sa bilin, anong gusto mong character? Kung character ka sa bilin, anong gusto mong character? Sabi ni Father Armand, yung kambing, Bakit? wala siya sa bilin kasi siya ang kumuha ng litrato. Low profile And siya. then, si Father Armand meron siyang 10 characters na sinulat niya. Tinawag niya yung star, tinawag niya yung yun na nga, si kambing. Nagsimula sa kambing na nagbigay ng litrato. Basta ang galing na kanyang character sa pabilin. At sumulat siya ngayon it's just 1 volume book for children. Ganda. Colorful. So, yung kambing ako. Ganda. Kasi picture taking. Gusto kong maging shepherd para hindi laging kailangan maligo. Joke. Matanda ka na nga. Nilalamig ka na. Yes! Subscribe and share. Subscribe, share, like, and I hope you have a billion at home.